good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa ating lahat. Sana sa mabuting kalagayan tayo lahat mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay mga kababayan. Kunting tiis-tiis lang mga kababayan at matagumpay natin itong krisis na ating na-experience ngayon mga kababayan sa taas ng petrolyo dahil dito sa Girian sa gitnang silangan. Kasi ito si Papa Trump kung ano-anong ginagawa mga kababayan. Pero balik tayo dito sa ating pag-usapan. Bigyan natin ito ng reaksyon itong ginawa ng pa-birthday kuno ng mga Duterte sa kanilang ama doon sa Davao mga kababayan. Panoorin natin itong kanilang sinasabi mga kababayan doon sa Davao. Itong isang taong ito mga kababayan, alam ko kilala nyo na yan, isang abogado at isang vice mayor sa Isabela mga kababayan, pero maliit na bayan lang yan sa Isabela mga kababayan. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Ayan ang kanya. Hindi ka nag-iisip. Ayan. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, Yun po, mga narinig nyo po mga kababayan kung ano sinabi niya. Tanga daw ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito isang klaseng taong abogado, dapat masampahan ng ethics committee ito ng mga grupo ng mga abogado na sinisira niya ang kanilang asosasyon bilang isang abogado mga kababayan. Dapat ma-discard itong klaseng taong ito. Wala na, kahit professional ka, kapag nasanib ka sa puwersa sa mga Duterte, ganyan na ang ugali mo mga kababayan. So akala ko ba birthday celebration ang inyong ginagawa? Parang meeting di avance naman yan mga kababayan. So pakinggan natin ulit. Ito ulit mga kababayan. po, Yan, no? dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Bakit? Anong masamang nakaraan? Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo ba ang kanyang ama sa mga dayuhan? Wala kang utang na loob! Ikaw, paano may utang na loob si PBBM sa kay Duterte? Ha, attorney? Siya ba nagpapanalo kay BBM? Ha, attorney? Dapat nga ma-disbarred ka na sa mga sinasabi mo. Dapat mag-file ng complaint against sa'yo. Dinadamay mo pa ang buong Ilocano, buong Ilocanja. Yan nga yung meeting di avance nyo Bakit hindi nyo pakita ang tao na umattend ng birthday ng tatay nyong karton? Sige nga. Bakit walang katao-tao yung meeting di avance nyo? Ang layo pa ng 2028, nangangampanya na kayo. Tapos magpapasalamat pa si PBBM sa inyo kay Sara Lustay. Nasa batas naman na sino ba nagsampa sa kanya? Si Trillanes. Bakit ninyo sampa ng kaso si ex-senator Trillanes? Ha, takot ba kayo kay Senator Trillanes? Presidente pa si Tatay Cartonio. Bakit hindi niya pinakulong si Trillanes? Sige nga. Siguro takot na takot kayo kasi baka mabuksan ang salin nyo mabuksan ang kanilang mga bank accounts mga kababayan.
So, balik tayo dito sa nagsasabing buong Ilocano daw ay suportado si Sara Lustay, mga kababayan. Yan. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo bang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? Wala na, hindi na makakawi yun. Tatan yung karton. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? So narinig nyo, mga kababayan, pati senador, pati congressman nananakot pa, mga kababayan. Yan ba ang gusto nyong maging politiko sa darating ng araw? Lahat na lang kung ano-ano mga pinangsasabi. Kaya dapat itong mga senador at ating mga butihing congressman, sampahan nyo na ng kaso ito, libel o ano pa, cyber libel, sa kanyang mga pinangsasabi, mga kababayan, mga senador. Gumising na kayo, wag na kayo magpatumpik-tumpik, sampahan nyo na ng kaso ito, ipa-disbarred nyo na ito. Kasi walang mudo, walang respeto. Diba, mga kababayan? Kaya kapag DDE supporters ka talaga, ganyan ang ugali mo, ganyan ang perspective ng isip mo, kahit alam mo naman na mali. Diba? Maririnig mo, tingnan mo sila lahat, maririnig mo puro mura, araw-araw mura, mura, mura. So naririnig ng mga kabataan, akala ng mga kabataan tama lang. Yung pamilya Duterte na yan, wala kang makitang magandang salita sa kanila kundi pura. Pati Diyos niya alipusta nila, mga kababayan. So dapat tayong mga Pilipino, gumising na kayo, mga kababayan. Huwag na nating suportahan itong mga didilis na ito, mga Duterte na to. Hindi sila makabayan, kundi ang kanilang iniisip, ang kanilang pakinabang lamang. At pagtakpan ang kanilang mga kasamaan, ang kanilang ginawang pangurakot sa bayan natin, mga kababayan. So pakinggan natin ulit ito, na birthday kuno ng kanilang Tatay Karton, pero namumulitika ang aga-aga pa, mga kababayan. Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Wala kang utang na loob! So ayan, mga kababayan, narinig nyo ang kanyang mga pinangsasabi. Ikaw isang abogado, intelihente, wala kang delikadesa, wala kang respeto, dapat ma-disbarred ka na sa pagiging abogado mo, at sana matanggal ka sa pag-vice mayor mo dyan sa bayan ng Isabela. Diba, mga kababayan? At isa pa ito, kung napanood yung mga kababayan, si dating nilang executive ni tatay nilang karton, si Taba, si Imelda Aldea, ay habang nagsasalita, mga kababayan, ay na-choke siya sa ay nabulunan ng kanyang sariling laway, mga kababayan. So yun, wag nyo hantayin na magano na mangyayari sa iyo. Respisyo, abogado ka pa naman, na ang Diyos ang pumalo sa iyo. Tingnan mo kung nangyari kay Imelda Aldea, 'di ba? Nagsasalita, sariling laway, na-choke siya, mga kababayan. Ayun, nasa ospital na siya ngayon. Kasi hindi natutulog ang Diyos, mga kababayan. Kaya patuloy natin ipagdasal
ang ating mahal na Pangulo, bigyan siya ng kalakasan, bigyan siya ng magandang pag-iisip, at pati sa kanyang mga kabinete, mga kababayan. Please support PBBM. Ipagtanggol nyo naman si PBBM, mga kabinete. Wala ho. Sa totoo lang, wala akong narinig sa inyo na pinagpatanggol nyo, kinaano nyo si PBBM. Mabuti na lang andyan si Auntie Claire Castro na patuloy nagde-debunk sa mga masasamang pinagsasabi ng mga DD-list, mga kababayan. Kaya patuloy natin ipagdasal ang ating mahal na Pangulo, bigyan siya ng kalusugan, wisdom na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Pero ang isa lang ang ano ko rin kay PBBM, Mr. President, be strong enough at be wag masyadong mabait, maging tirador ka rin. Maging tirador sa tamang paraan, na magalit ka, maging aggressive ka, pakita mo na matapang ka, nasa tamang paraan at mabait ka. Alam namin sobrang bait mo. Wala kami narinig ng mga bad words galing from your mouth. Kahit mga anak mo, wala kami narinig ng mga masasamang salita. Kaya patuloy ka naming dinadasal, pinapanalangin na bigyan ka ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sige mga kababayan, hanggang dito na lang tayo. Please comment down below, mga kababayan. God bless us all, and please like and share sa ating maliit na video, mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at time. Bye bye.